Ang dami mo nang ginawa, nag-bleach ka, nag-color ng hair, nag-rebond ka, na-damage na yung buhok mo sa rebond, and nag-expect ka ng instant na healthy hair. Pag hindi maayos ang process talaga at hindi maganda yung pagkakagawa, pwedeng magkaroon ng aberya. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, pag-uusapan natin kung bakit hindi nagtatagal ang effect ng treatment sa inyong buhok. So kung gusto nyo malaman kung ano ba ang nangyayari, effective nga ba siya o may mali lang tayong nagagawa, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So as you know guys, ako ay kaka-treatment lang ng buhok kasi kahit ako ay buntis ngayon, hindi ko kayang tiisin na ang pangit na ng buhok ko at ang buhaghag na niya and very dry na siya. So talagang chinek ko kung magiging okay sa akin ang Oh My Lolly na Cysteine Keratin Duo. And safe to say naman guys, it is okay and it's good for mga pregnant women. But make sure to ask your OB rin kasi magkakaiba naman tayo ng pagbubuntis. So sa akin okay naman siya. I did a patch test. So wala naman naging reaction sa akin ang mga treatment na ginawa ko. So ngayon, ang aking hair ay super manageable na uli. And I'm very, very happy. So may mga nakukuha pa rin ako ng mga comments or mga reviews sa Oh My Lolly na Cysteine Keratin Duo na sinasabi nila na parang hindi daw nagtatagal ang effect sa kanila nung product. Baka meron kayong isa na hindi nagagawa na tama and iisa-isahin ko kung ano yung maaaring maging dahilan kung bakit nga ba hindi siya nagtatagal sa inyong hair. At bakit sa akin okay naman siya. And sa iba pa na mga nakatry na nito na thousands of users ng aming duo treatment. Number 1 is maling application. Take note guys, this is a salon treatment. So usually dapat talaga professional ang gumagawa nito. Pero gumawa kami ng mga personal size which is 100 ml na usually kasya sa isang tao para magagawa nyo rin siya sa bahay and you can bring the salon at home and ayun, magkakaroon kayo ng magandang buhok in a much cheaper price. Ang nangyayari, dahil nga syempre, hindi naman tayo lahat ay marunong mag-plansya or marunong gumawa ng mga salon treatments, maaaring may mali kang nagawa sa application part. And kung hindi mo nagawa ng pulido ang isa dito sa mga procedures ng aming duo treatment, hindi rin magiging maganda or desirable ang result. Number 2, hindi ka nag-clarifying shampoo bago mo in-apply ang cysteine. Ang clarifying shampoo guys is very, very important kasi hindi mo pwede itong i-substitute actually sa kahit anong shampoo. Iba ang purpose ng clarifying shampoo kasi nililinis niya yung buhok from roots to tips na parang nagiging magganit nga yung buhok mo or parang nagiging magaspang dahil ini-strip off mo lahat ng moisture sa buhok, lahat ng residue galing sa mga silicones, sa mga conditioners na ina-apply mo, sa lahat ng mga oils ng buhok, nililinis niya talaga ito. Kaya ako, pag nagtitreatment ako ng buhok, twice ako nagsha-shampoo ng clarifying shampoo just to make sure na sobrang linis talaga and ready yung aking mga hair cuticle na i-receive yung cysteine at keratin. Yung iba ginagamit is anti-dandruff shampoo kasi ito, stronger naman siya compared sa normal or yung regular natin na commercial shampoo. Kaso nga lang, pag anti-dandruff lang ang ginamit nyo, hindi ko sure kung maging as effective siya. Pero mas okay na yung alternative kaysa yung regular lang na shampoo i-apply nyo. So kung gusto nyo ng maximum results, clarifying shampoo. Number 3, sobrang damage ng current hair mo. As in, ang dami mo nang ginawa, nag-bleach ka, nag-color ng hair, nag-rebond ka, na-damage na yung buhok mo sa rebond, and nag-expect ka ng instant na healthy hair. Guys, hindi naman to one-time use lang na after ng treatment, wow, ang ganda na ng buhok ko, wala na akong gagawing iba, okay na siya. so hindi siya ganon. Kailangan, every 2 to 3 months, mag-maintenance ka nitong treatment. And of course, kailangan kapag gumagamit ka nito,
meron kang aftercare na maayos din na hair care routine. Di ba nga tayo kapag meron tayong skincare, isang beses mo lang ba gagamitin yung toner na yan, yung moisturizer na yan, at ang ganda na ng face mo? Di ba hindi? Araw-araw nga natin ina-apply yan at ang tagal pa nga minsan bago mo makikita yung result, di ba? Pag ikaw ay nagpapaputi, di ba, hindi naman yan isang pahid lang ang puti mo na instantly. Ganon din sa ating hair. Kapag tayo ay naglalagay ng treatment, syempre kailangan iniingatan din natin ang ating buhok para maging maganda yung effect niya in the long run. Number 4, wala kang aftercare routine. So, after ng treatment mo, okay ka na, wala ka nang gagawin. Hindi ka nga nagtutuyo ng buhok ng maayos. So, ini-expect mo na ang ganda-ganda na ng effect ng buhok mo na yun lang ang ginawa mo. Guys, hindi to rebond. Ang rebond nga, 'di ba, kapag nga tumubo yung buhok mo, ang pangit na nung taas. Ito nga, mas natural tignan ng hair mo eh. Pero syempre, kailangan naglalagay ka rin ng serum, maganda yung conditioner na gamit mo, na nagamit ka ng deep conditioner or hair mask weekly. So, hindi siya nagsa-stop sa paggamit lang ng treatment. Number 5, ito ay related doon sa hindi maayos na process, hindi maganda yung plancha na gamit mo. So usually, di ba mga professional na plancha yung ginagamit? Kung wala yung plancha mo ng mga temperature, or hindi siya maayos na kahit nakalagay yung temperature niya, hindi naman umiinit na maganda, pwedeng hindi rin maging maganda ang effect sa iyong hair. Pwede rin na nagpa-plancha ka nga na maganda yung plancha mo, pero ganito naman kakapal ang pinaplansya mo na sama-sama. So, ang purpose kasi ng pagpa-plancha ng maninipis na hibla ng buhok is kailangan ma-seal mo yung keratin through heat doon sa mga hair cuticles. So, kung makakapal yung kuha mo ng buhok, baka may parts dyan na hindi mo naman nakahagod na maayos. Number 5, hindi ka nag-strand test after mo mag-cysteine. So, very, very important ang strand test kasi hindi yan porke sinabi na 30 minutes, banlaw ka na ng 30 minutes. Magkakaiba tayo ng strand ng buhok. Kung ang hibla ng buhok mo is makapal, yung as in yung isang piraso is makapal, mas matagal yan na magpa-process kaysa yung katulad ng akin na ang nipis. Yung akin nga nagre-react na yung hair ko ng 30 minutes, pinapatagal ko pa siya kasi kailangan pa nag-strand test ka, mag-curl yung hair and mag-stretch siya ng maayos. Next is, hindi mo masyadong nabanlawan yung keratin. Kasi yung keratin natin, since newly improved ang aming formula, mas madali na nga siya kasi 50% na lang yung kailangan mong banlawan. So, hindi na siya 80% katulad dati. This has nanotechnology na, so talagang nakakatulong na siya and nanunuot hanggang sa molecules yung paggawa nila nung product para mas maging effective siya. So, 50% ng product, kailangan ma-rinse mo siya, so hindi siya super rinse, bago mo siya i-blower and plancha. So, kung hindi mo to nagawa ng maayos, tapos parang may mga puti-puti sa buhok mo na parang dandruff, ibig sabihin, masyado pang maraming or makapal pa yung keratin sa buhok mo, and then, nag-blower ka na kagad, so naging malagkit siya. Next is, iba yung expectations natin or masyadong mataas ang expectations natin sa product na to, and gusto natin magically mag-straighten ang buhok, lalo na yung mga kulot or damaged yung buhok. So guys, again, yung effect niya is depende sa kung saan ka nag-start na hair condition mo. So kung yung buhok mo is super duper buhaghag, don't expect na sa isang gamitan lang is instant straight na yung buhok mo. You can see effect talaga, lalo na kapag routinely mo siyang ginagawa, like every 3 months, every 2 to 3 months, ganyan ginagawa mo siya, mas magiging maganda yung effect. So, kailangan din natin ng patience, guys. Katulad din ng patience natin sa ibang mga bagay, lalo na sa skincare, or sa ibang mga ginagawa natin care sa ating katawan. And lastly, after natin mag-treatment, pag nagsha-shampoo tayo ng buhok, ang ginagamit natin is anti-dandruff shampoo. So, pag gumamit ka ng anti-dandruff shampoo, sabi ko nga, diba, na medyo matapang kasi ang anti-dandruff shampoo. So, kapag ito yung ginagamit mo as aftercare mo na shampoo, pwedeng ma-strip off kagad yung effect or yung keratin natin sa hair. And then, lalo na yung mga nagsha-shampoo dyan, from roots to tips, and iniisip na
bumubuhaghag ang buhok nila. Well, talagang bubuhaghag yan, lalo na kung ang ginagamit mong shampoo is anti-dandruff, tapos lahat ng buhok mo, nilalagyan mo ng shampoo. Magdadry talaga yung buhok mo. O, diba? Ang dami-daming pwedeng mangyari. Kaya, nung nagsa-start pa lang ako ng paggamit ng mga treatments, talagang ano rin yan trial and error din siya. So, kailangan testingin natin kung paano ba yung tamang paraan para sa susunod, hindi na natin magagawa yung mistake natin before. Like, ako, nung simula, medyo basa yung buhok ko na nag-a-apply ng cysteine. So, napansin ko na kapag halos dry na yung buhok ko, mas magiging effective siya sa akin at mas lalo nagtatagal ang effect. And then, nung nagpalit ako ng mga aftercare ko na products, nakita ko na mas naging manageable ang aking hair. And in the long run, mas naging maayos ang aking buhok habang iniintay ko yung next treatment ko after 3 months. So, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. And hopefully, matry nyo rin ang aming product na Oh My Lolly Cysteine Keratin Duo. Kasi talagang nakakatulong ito sa ating hair, lalo na doon sa mga ayaw na magpa-rebond, pero gusto may straightening effect pa rin. Plus, it doesn't contain any formaldehyde, so wala kang mararamdaman na sting sa ilong, sa mata, sa application part, and very, very safe sa ating mga pregnant and lactating moms. Iiwanan ko sa description box below lahat ng links ng mga products na ginagamit ko para kung gusto nyo rin ako gayahin, pwede nyo yan gawin. Pero, take note guys, syempre, kailangan ko saan kayo hiyang, yun yung gagamitin nyo, especially sa aftercare. So, that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile. There's always a reason to be happy. Bye!